Okay, live po in 3 seconds. Okay, kapatid na Jeriel at mga kapatid natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, binabati natin sila ng magandang araw o magandang gabi, kapatid na Jeriel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Saan man dakong ng mundo kayo naroon, umaga man o gabi o hapon sa inyo, ay nagkakarinigan tayo at maririnig ninyo ang ating ibabahagi sa inyo sa pagkakataong ito. Kapatid Erning. Opo, ang ating episode pang ano na tayo, 118 episode. At ang ating paksa ngayon ay what we can learn from the book of Proverbs 27 chapter. Kasi alam naman po natin, bago tayo manalangin, ang sabi nga po ron sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, 15 hanggang 17, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kristo Yahushua. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Kaya yan po ang kahalagahan ng mga talata ng Biblia na ating pong binabasa mula sa banal na kasulatan. Ating pakikinabangan po sa buhay na ito, lalo na sa paggawa ng mabuti para tayo po ay mapanuto, kapatid na Jeriel. Tama, yan ang sinabi at pinahayag ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sinabi niya kay Timoteo, bata ka pa, alam mo na yung banal na kasulatan. Sinabi niya yan, mula sa pagkabata mo, yan ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sapagkat si Timoteo ay pinalaki ng kanyang mga magulang, ng kanyang lola at sa kanyang nanay. Nanay. Sino yung kanyang lola uli, kapatid na Erning? Eunice ba yun? Hindi ko tanda yun. Si Eunice, di ba? Eunice, yung lola at saka nanay niya ay iminulat si Timoteo sa mga banal na kasulatan. Kaya sabi ni Pablo sa kanya, ata ka pa, alam mo na yan. Kaya meron pa rin pinili sa kanya, kaya magbasa ka lalo. Lalo ka magbasa, magsikap sa pagbabasa. Di ba? Yan ang itinuro sa kanya. Sapagkat pinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanya kung gaano kahalaga yung malaman niya yung ebanghelyo o yung nakasulat sa banal na kasulatan. Sabi yan, na niya pagpaparunong sa iyo at yan din na niya maraming mga bagay ang magagawa sa iyong buhay ng mga banal na kasulatan. Tama. Bago tayo magpatuloy, kapatid na Jeriel, tayo po ay mananalangin po muna. Aming Diyos na si Yahuwah, Diyos ng napakakaunting labi, Aman Diyos, aming idinudulog ang aming mga sarili sa iyo sa pamamagitan po ng aming pananalangin na may pagpapasalamat sapagkat kami po ay pinamamalagi mo sa ganitong gawain. Salamat po. Kami inaari mo lamang at itinuturing mo kami na mga anak mo na mga nagkakasala pero ginagamit mong abang alipin upang aming maipahayag ang mga salita mo, upang ang mga aral mo ay lalong malaman ng mga tao. At kapag ito'y nadidinig ng mga tao, ay kanila pong pag-aralan, pag-isipan, at ipanalangin sila man ay makaunawa upang ang mga aral mo ang siya namin pong sama-samang maibuhay at magawa po namin ang layunin mo sa paglalang sa bawat isa sa amin. Aman Diyos, bago po namin ipagpatuloy ang pag-aaral ay minsan pa, hinihiling po namin na sana'y patawarin mo pa kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala at naway patuloy mo kaming kasihan ng Santong Espiritu upang ito po ang sa amin gumabay o sa paghahayag na iyong mga salita. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen.
Katulad po ng ating pong nabasa kanina, ano ho, ang lahat ng kasulatan na ito ay ating pakikinabangan sa pagsasaway, sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Panginoon Diyos. Alam niyo tayo na mga naglilingkod sa Panginoon Diyos ay alam natin na ang panahon na ating pong kinalalagyan, kapatid na Jeriel, ay walang pagdududa. Nasa dulo na tayo. Nasa dulo na at malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Yahushua sa alapaap. Na yan nga po ay sa araw na kung tawagin ay araw ng pag-agaw sa mga tunay na kay Yahushua o rapture. Hindi ibig sabihin ng kapatid na Jeriel ay hindi na ho tayo magpaplano. Di ho ba? Na tungkol sa buhay natin, Tama. sa pag-aaral ng ating mga anak, mga apo. Hindi ibig sabihin nun tapos na lahat na magpapabaya na tayo, hindi na tayo magpaplano. Ang pinagpaplanuhan Diba? natin, yung makasama tayo doon sa pag-agaw. Dahil pagkatapos ng pag-agaw na yon, yung mga, yung talagang kay Yahushua, pabalik dito para mga siwang kasama niya. O sabi nga, to reign with the Christ. Ano? At dito po tandaan natin, kung hindi ka man makasama at bata ka pa sa pagkakataong yun, mapatuloy buhay mo. Magpapatuloy pa yun. Kaya hindi dapat na hindi natin pagtalagahan ang mga bagay na kinakailangan nating maintindihan at malaman sa araw-araw na ating pamumuhay. Hindi natin pwede sabihin, total, malapit na yung rapture Hindi na ako mag-aaral. Malapit na yung rapture Hindi ko nababayaran yung mga utang ko. At kung ano-ano pa. Hindi po ganun. Sapagkat sabi nga, tayong lahat nagtataas ng kamay, kapatid na Ernie, makakasama tayo doon sa rapture. Di ba? Pag hindi ka nakasama, ay magpapatuloy buhay mo dito sa mundo. Yan ang hindi alam natin noong araw, kapatid na Ernie Kala natin, pagdating noong rapture na yan, o pag-agaw, paglitaw ng Kristo doon sa alapaap, akala natin tapos na lahat Teka muna. Marami kang kulang. Sabi nga uninformed. Ayan, ako. Pagka ang isang tao, uninformed, hindi learned. Ayan. Kulang ka sa kaalaman. Kaya ang pananampalataya, kuro-kuro. Yun. Yun ang kanilang pananampalataya. Hakakuro, anak ko. Mukhang hindi maganda Di ba? Parang tunog hapon. Pero ganun pa man, kapatid na Jeriel, hindi ho masama ang magplano para sa ating hinaharap na kaligtasan. Napakaganda po nun, gaya ng binanggit ng kapatid na Jeriel. At hindi rin masama ang tayong magplano ukol sa buhay na ito. Pero mga kapatid, ano ang pahayag ni Haring Solomon? Ito, umpisahan natin ang Proverbs, yung Kawikaan 27:1. Basahin po natin. Unang slide sa pag-aaral natin. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. Sa Kawikaan, huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas, sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na yon. Yan ang unang pahayag nitong si Haring Solomon. Huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas, sapagkat ang sabi, hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na yon. Totoo naman pa talaga yan. Kapatid na Jeriel, ang sinabi ni Haring Solomon na yan. Meron kasing ibang mga tao na, alam mo, bukas, darating na taon, magninegosyo kami, tayo'y kikita ron, talagang yayaman tayo, etc., etc. Walang masamang tinapay po ron. Pero ang sabi, huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas. Bakit nga? Ito po ang sagot ni Santiago pa, kaugnay ng pahayag ni Solomon. Sa Santiago 13:15 ang sabi, bukas, pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng 1 taon. Magninegosyo at kikita ng malaki. Ito talagang salawikain to ng mga tao Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga ito ang dapat nyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo ganito o kaya ganon ang gagawin natin. Mga kapatid,
Ano po ang kaugnay na pahayag ni Santiago sa pahayag nitong si Haring Solomon? Magkapareho eh. Ang sabi ni Solomon, huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas sapagkat hindi mo alam kung ano mangyayari sa araw na yon. Sabi naman itong si Santiago, ngayon o bukas, mayroong taong ganyan eh. Pupunta kami roon sa isang bahay, mamamalagi kami roon ng isang taon, magninegosyo at kikita ng malaki. Sinigurado niya eh. Ang sabi diyan sa katunayan, sabi ni Santiago, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Kaparis ng sinabi ni Haring Solomon. Walang katiyakan ho. Kahit mamayang gabi, walang katiyakan kung tayo magigising pa eh. Bakit nga ba? Sabi ni Santiago, sapagkat ang buhay ay parang hamog. Ano ba ano po ba ang hamog? Ang hamog po ay lumilitaw na sandali at nawawala pagkatapos. Di ba, kapatid na Jeriel? Kaya anong dapat nating sabihin? Ito dapat nating sabihin. Ang dapat nating sabihin, kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito kaya ganon ang gagawin natin. Kapatid na Erning, magandang suggestion niya ni Santiago, di ba? Pero yung iba na hindi naintindihan yan. Ha? Hindi naintindihan ng iba yan. Ano ang hindi pagkakaintindi? Yun ang laging sinasabi. Sa kalooban ng Ama, ayan, pag niloob ng Ama, brother, hindi loloobin ng Ama kundi kagagawa. Okay? Ang kalooban ng Ama, gawin mo at kapag kalooban ng Ama yan, matutupad yan. Hindi po pwedeng iintayin ko kung kalooban na ng Ama. Nako, maling pagkaunawa yun dyan. Kaya ang sabi dyan, kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito. Kaya ganoon ang gagawin natin. Ibig sabihin, may gagawin ka. O, di ba? Hindi pag binuhay ka pa. Pero kung papaano magtatagumpay yun, sino ang nakakaalam? Ang Diyos lang. Hindi ka magkakaroon ng tagumpay kung para kang siwan tamad na nakaupo sa ilalim ng puno ng bayabas. Ha? Nakanganga ka lang. Walang gawa. Nakanganga. Ngayon, ang iba naman, kapatid na Jirel, parang katulad ng sinabi ni Solomon dyan sa uno eh. Huwag mong ipagyabang ang gagawin mo. Ang iba kasi, ang ipinagyayabang, yung nagawa na niya. Pinaghahambing yung kanyang nagawa sa nagawa ng iba. Aba, sa maikling panahon ko ang wika, ito nagawa ko eh. Sa maikling panahon ko, ito mga na-establish ko eh. Ito na idagdag ko eh. Ngayon, ito po. Ano ang pahayag ni Haring Solomon tungkol po dyan, pinaghahambing ang nagawa niya sa sarili niya. Ito naman ang sabi ni Solomon. Next slide, 27:2. Ganito po ang ating mababasa sa 27 at 2 ng aklat ng Kawikaan. Ayan huwag mong purihin ang iyong sarili. Pabayaan mong iba ang siya'y pumuri. Ano ang ginagawa ng iba? Ipinagyayabang yung nagawa. Pinaghahambing yung sarili sa iba. Ang nagawa ko, ang wika ay higit kaysa kanya sa maikling panahon. Ang sabi ni Haring Solomon, huwag mong purihin ang iyong sarili. Kaya meron diyang iba self-proclaimed. Kaya kung self-proclaimed, talagang self niya ang gustong purihin ng iba. Ang sabi nga dyan ni Solomon hayaan mo, pabayaan mong ibang sa'yo pumuri, huwag yung sarili mo. Ang ginagawa mo itinatayo mo pa yung sarili mo di ba? Parang gusto mo pang magpatayo ng sarili mong monumento o rebulto para sambahin. Mali po yun. Meron ganyan, di ba? Meron ganyan klase ng tao. Tama. Kaya ano naman ang pahayag po ng Panginoong Yahushua? Ito namang sabi niya sa 8:50, hindi ko hinahangad ang sarili kong karangalan o kapurihan. Ang Ama ang naghahangad na parangalan ako ng mga tao at siya ang makapagpapasya na tama ang mga sinasabi ko. Yan ang pahayag naman ng Panginoong Yahushua. Katulad din ng sinabi ni Haring Solomon, huwag mong purihin ang iyong sarili. Ang sabi ng Kristo, hindi ko hinahangad ang sarili kong karangalan. Mayroon pa ngang ibang talata Hindi ko ang wika hinahanap at hindi ako tumatanggap ng papuri ng tao. Kaya
kung may mga tao ngayon na ipinagyayabang yung nagawa niya, yung kanyang mga na-accomplish sa maikling panahon, hindi ka kalinya ng isipan ni Haring Solomon at ng ating Panginoong Yahushua, kapatid na Jeriel. Sabi Mhm. nga po niya hindi naman ako ang pumupuri sa sarili ko, yung mga kapatid Yan ang sinasabi. Pinupuri nila ako paano nga inihambing mo sarili mo doon sa pinalitan mo? Yung natural yun. Natural na purihin ka nila, di ba? O, ganun na nga. Kung wala kang sinabi sa paghahambing, Yeah. hindi ka papupurihan yung mga taong yan. At saka yun ang itinuro kanino Yeah. maglalagak ng tiwala? Doon sa pamamahala. Ayun, ako. Doon naloko Puro maraming tao. pamamahala. Mhm. Ito pa, ano pa ang mga kawikaan ni Haring Solomon na ating pong kapupulutan ng mga magagandang aral? Ito pa po, pakibasa natin, kapatid na Jeriel, sa 3:7 nitong Kapitulo 27. Ang buhangin at bato ay mabigat. Naku, totoo yan. Lalo na pag nilagay mo sa sako. Mahirap buhatin yan. Di ba? Pero mas mabigat na problema ang idudulot ng taong hangal. Nako O po, yan na. sabi nga, hangal Minsan Kulang malalim sa na Tagalog kaalaman. yan Yan yung sabi nga, hangal, foolish, o tanga. Di ba sa ibang salin, pagka binasa mo yan siguro doon sa magandang balita, tanga nakasulat niya. Ang panganib ang taong galit. Ngunit ang taong seloso ay hindi na mapanganib. Mas mabuti ang pagsaway sa hayagan kaysa sa pag-ibig na hindi ipinapaalam. Ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may katuturan, ngunit ang halik ng kaaway ay hindi maaasahan. Naku, yung tawag ating halik ni Judas Kahit pulot ay tinatanggihan ng taong busog. Naku, kahit matamis yan, pag busog ka na, di ba? Kahit anong sarap yan. Busog Okay. ka Kaya nga minsan nagbibiroan Busog pa ka tayo pagkatapos natin kumain sa restaurant Busog na busog tayo O ako naman ang taya, gusto nyo mag-McDonald? Wala nang gusto sumama. Kapatid na yan bakit? Busog na busog Wala Totoo nang yan. lugar. Di ba? Kahit pulot ay tinatanggihan ng taong busog. Ngunit sa taong gutom, kahit pagkaing mapait, ay matamis para sa kanya. Yan ang ating binasa. Sana meron kayo napulot na sinasabi diyan, Ang sabi nga dyan ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may katuturan, ngunit ang halik ng kaaway ay hindi maaasahan. Kasi yung pahalik-halik na yan, may mensaheng ipinararating po yan Baka meron kang purpose. Yan. Meron kang insidious o lihim na hanga. Sino humalik? Si Judas Iscariote. Nung halikan niya ang Kristo, ginawa ng mga kasundaluhang Romano at kumakaaway sa Kristo? Inaresto ang Kristo. Di po ba? Kaya mas maigi pa yung masakit na pagsaway ng kaibigan natin Di ba? May katuturan yun Masakit man pakinggan, pero dama natin ang pag-ibig niya at pagmamalasakit. Okay, ngayon, yung kahit pulot ay tinatanggihan ng taong busog. Pero yung taong gutom, nako po, kahit mapait, matamis para sa kanya. Marami nagugutom ngayong mga tao, kapatid na Jeriel ang nangyayari sa mga leader ng relihiyon, hindi man natin nila lahat, ano po? Silang nagpapakabusog, kaya ang mga leader na nagtatabaan Pero hindi baliktad, kapatid na Erning busog na, tumatanggap pa rin Yan ang problema, di ba? Hindi natupad talaga sa kanila. sumusuko. Oo, talagang busog na. Kaya nga yung kasalanan, hindi lang kasalanan na pang-isip. Masiba, ayan, sabi nga greedy. Ayan, Yeah. di ba? Pagbabawal pa, yung mga ministro, wag na ninyo Yeah. aabutan. Yung mga ministro, wag na ninyo reregaluhan. Pero doon sa kanilang tanggapan, meron pang asong umaamoy doon sa mga regalo. Totoo yan. Ha? Yeah. Kaya totoong-totoo po yung sinasabi ni Haring Solomon. Marami po tayong mapupulot dyan sa chapter 27 na yan. Hindi lang yan. Ito pa po. Next slide. Ito pang ating dapat na matutunan kay Haring Solomon. Sa 8:13. Ayan Ang taong lumaya sa kanyang bahay, parang ibong lumaya sa kanyang pugad. Ang langis at pabango ay gaya ng tapat
na payo ng isang kaibigan na nagdudulot ng kaligayahan. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan o ang kaibigan ng iyong ama. At kung nasa kagipitan ka, hindi ka na hihingi ng tulong sa kapatid mo na nasa malayo. Ang malapit na kapitbahay ay mas mabuti kaysa malayong kapatid. Anak, magpakatalino ka upang ako ay maging maligaya at para may maisagot ako sa nagpapahiya sa akin. Ang taong marunong ay umiiwas sa paparating na panganib. Ngunit ang taong ngangal ay sumusuong sa panganib. Kaya siya ay napapahamak. Tiyakin mong makakakuha ng garantiya sa sino mang nangakong managot sa utang ng hindi mo kilala upang matiyak mong mababayaran ka. Alam niyo yung mga kawikaan na yan, ang dami nating mapupulot eh. Una, kapag mayroong mga dito, lalo sa Amerika, no? Pagdating sa pagsaway at dama naman ng mga tao, no? Ang pagsaway ng magulang sa anak, normal. May pag-ibig po yun eh. Mga anak po lumalayas eh. Di ba? Ibong lumayas sa kanyang pugad. Ang pugad ay yan ang Bago po nyo ituloy, pinakakaharian ng medyo isang ibong. nag-chat-choppy po kayo. Ganon? Opo, pakicheck Mukhang, niyo po yung kayo din ang microphone dating. nyo. Yung microphone nyo, kung may ilaw pa, kung nagkukuti-kutitap yung ilaw, medyo nawawala na ng Yeah, baterya. mahina ang connection. Yeah, ngayon, nadidinig niya na? Nadidinig niya na? Yes po, yeah, okay na yan. Ayun. Kaya yung kaya diyan po ay yung mga bata, ang mga anak natin, o mga apo, pag nasasaway ay huwag magdamdam. Ang iba kasi, marami ditong kaso na nilalayasan yung kanilang mga magulang eh. Ang sabi nga po diyan ang taong lumayas sa kanyang bahay parang ibong lumayas sa kanyang pugad. Totoo po yun eh. 'Di ba? Pugad yun ang pinaka habitat ng ibon eh. Pagka lumayas ka, para kang ibong umalis ka sa pugad mo. Hindi lamang yan. Ang sabi pa, ang langis at pabango ay gaya ng tapat na payo ng isang kaibigan na nagdudulot ng kaligayahan. Ang langis at pabango. Ang langis ay kailangan ng tao. Ang pabango kailangan din ng tao eh. Gaya ang wika yan ng tapat na payo ng isang kaibigan na nagdudulot ng kaligayahan. Kaya wag nating maliitin ang payo ng ating mga kaibigan. Sapagkat ang payo nila ay para din sa ating po yan. Sa pagkatapos ng payo nila, pagka ating pong pinakinggan, masasabi nating nakapagdulot ng kaligayahan sa atin yon. Di ho ba? Kailan? Kung ating pakikinggan ang magandang payo ng ating kaibigan. At ang sabi pa, huwag mong pabayaan ang iyong kaibigan o kaibigan ng iyong ama. At kung may kagipitan ka, hindi ka nahihingi ng tulong sa kapatid mo na nasa malayo. Ano pang sabi diyan ni Haring Solomon? Ang malapit na kapitbahay ay mas mabuti kaysa malayong kapatid. Kaya dito, itinuturo ni Haring Solomon, kapatid na Jeriel, be kind to your neighbor. Pakikipagkapwa-tao. Ayun. Yung pakikipagkapwa-tao. Sapagkat meron nga tayong kapatid, malayo naman sa atin. Sino makatutulong sa atin? Yung kapitbahay. Kaso dito sa atin sa Amerika minsan kung hindi mo babatiin yung kapitbahay, ayaw ko ba, hindi rin babati. Kaya sabi ko ngitian na lang natin sila. Di ba wag silang umiti? Di po ba, kapatid na Jeriel? Maging mabuti tayo sa ating kapwa. At ang sabi pa, anak, magpakatalino ka. Kaya pagdating sa pag-atuklas ng kaalaman na panlupa, mahalaga po yun Lalo na po ang salita ng Diyos, kapatid na Jeriel. Kaya tama yung ating mga pinag-aaralan magbasa, makinig, suriin. Kailangan po maging matalino tayo sa mga aral ng Panginoon. Kapatid na Erling idodoktong natin, sabi nung sa anak magpakatalino ka upang ako ay maging maligaya. Kasi masaya ang magulang pag matalino anak Di ba? Kapag ka gumraduate ako merong natapos, masaya ang anak. Yung iba naman mga magulang, sabi nga, magkakaiba ng kultura
Di ba? May mga magkakaibang kultura eh. Sabi nga eh, yung isa, ikaw, mag-aral ka mabuti. Sabi nung tatay. Ano ang sabi nung tatay? Ba't niya sinabi, mag-aral ka mabuti para magkaroon ka magandang trabaho? Sabi naman nung kabilang tatay, pareho namang maganda yun kung ano gustong piliin ng anak. Di ba? Mag-aral ka mabuti, anak. Para pag natapos ka, magkaroon ka magandang negosyo. Parehong maganda yun eh. Di ba? Pero Maganda pwede kayong lahat yun. mamili. Ano gusto nyo? Maging negosyante kayo o maging trabahador kayo? Nasa inyo yan. Pero parehong magandang payo yun. At ang lundo, mag-aral kang mabuti. Mabuti. Yun ang lundo. Oo. Ngayon, ito na, puntahan naman natin pagdating sa relasyon sapagkat hindi maiiwasan na tayo po ay makipagrelasyon sa ating kapwa-tao. Ngayon, paano kung mayroon na tayong asawa? Ano naman ang karunungang ating makapupulot sa kawikaan itong si Haring Solomon pagdating naman sa asawa, mag-asawa? Ito ho ang sabi sa 15 at 16. Ang asawang bungangera ay parang tumutulong bubungan sa panahon ng tag-ulan. Hindi siya mapatigil tulad ng hanging hindi mapigilan o kaya ng langis na hindi mahawakan. Yan. Kaya pagdating sa asawa, hindi naman lahat ng asawa bungangera. Alam nyo mga kapatid, hindi naman sa natin masasabing abnormal na tayo ay sabi nga ay pagsalitaan ng ating asawa minsan pag nagkakamali ho tayo. Pero yung payo na yon ng ating asawa sa atin, ipagpasalamat natin sapagkat pagmamalasakit yon. Huwag naman pong sobra. Kasi yung salitang bungangera, nagbubunga ka na nga eh. Bungangera, iba yun eh. Pero parang ano yun eh, parang pagdating sa level ay sagad yun, kapatid na Jeriel eh. Yeah. Nager. Sabi ang ano dyan eh. Nager. Yun ang ibang salin dyan eh. Merong mga ganun tao eh. Ngayon, ang sabi nga dyan eh, hindi mo mapigilan, hindi mo makontrol eh. Paraan yan, langis, hindi mo mahawakan eh. Alam niyo yung langis, kapatid na yun. Pagka napuno ng langis yung kamay mo, hindi ka makakatakas pag nandun ka sa loob ng bahay. Bakit? Subukan mo mabukas ng pinto, may langis ang kamay mo. Hindi mo mabubuksan yung pinto, madulas eh. Di ba? Dudulas lang yung Totoo pinto, yun. hindi mo kaya makukulong ka. Kaya hindi magandang buhay eh. Yung malangis. Di ba? Sabi nga eh, Totoo yun. malangis. Parakaan niyang malangis na hawakan eh. Hindi ka mahawakan eh. Totoo yun Yeah. eh. Yung langis eh, pagka punong-puno kamay mo eh, mahirap hawakan ang anumang bagay. Madulas eh. Di po ba? Parang bungangera na asawa na hindi mapatigil. Parang tulad ng hangin, hindi mapigilan at langis. Ngayon, puntahan naman natin po pagdating sa kawikaan, pagdating halimbawa sa pagpapatalas ng isang bakal. Ano ang makakapagpatalas sa isang bakal? Ito, ang kawikaang kasunod na sabi nitong si Haring Solomon sa 18. Ayan. Kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Mga kawikaang kapupulutan natin eh. Ito, ano makakapagpatalas sa isang bakal? Hindi kahoy. Di ba? Hindi makakapagpatalas yung kahoy sa bakal. Ang makakapagpatalas sa isang bakal, yung kapwa-bakal. Bakit napunta tayo sa bakal, kapatid na Jeriel, kapatid na Ernesto? Sapagkat yan po ang pinagtularan sa tao na matututo sa kanyang kapwa-tao. Kaya ang pakikipagkapwa-tao, mahalaga. Sapagkat kahit bata, mayroon tayong matututunan sa bata, kapatid na Jeriel eh. Hindi ba? Hindi komot bata po yan. At ang isipan siguro ay hindi kasing lawak ng atin. Pero mayroon din tayong matututunan. Maging salanggam nga eh. Di ba? Salanggam eh. Insektong maliit pero nagtuturo ng pagsisikap at pagsisikay. Di ba kapatid na Jeriel? Panahon tag-init, nag-iipon ng kanilang makakain. Pagdating ng taglamig at tag-ulan, wala silang problema. Anong naituturo po sa atin? Tayo mag-ipon. Walang masamang kung mag-ipon tayo. Di ba? Ang moral lesson sa diyan sa mga tinatawag nating langgam, mag-ipon para may, sabi nga ng kapatid na ministro noon, yan ang wika, parang cabinet. Mag-ipon ka doon sa cabinet.
Halimbawa, dilata, iba't ibang mga pangangailangan ng tao. Pagdating ng panahong kailangan mo, buksan mo yung cabinet na yung drawer na yun, may makukuha ka. Di ba? Pag may naipon, may madudukot. Pag walang naipon, para ka nakatingin sa kawalan. Di po Sabi ba? nga, kapatid Kaya, Nen, matututo tayo sa kapwa. tama. Sabi nga, you can learn something from somebody because there are things that that someone knows that you don't know. And Correct. when he reveals it to you, now you know. And there are also some things that comes from you that he doesn't know. But if you reveal it to him, then he will know. So nagkakaroon ng palitan ng kaalaman. Ako hindi ako maalam Tama. ito sa hindi ako maalam sa ibang mga bagay. Pero meron tayong kapatid, tinuruan ako. Hindi ko alam ano ba yung alam nyo merong hindi ko naman linya dahil ang linya ko ministro eh. Pero nagtrabaho kami magkasama nung kapatid na yan. Nung magkatrabaho kami magkasama, natutunan ko yung pagbasa nung binabasa niyang libro. Yung kung ano-anong mga wire yun, natutunan ko. Minsan naman, meron din akong sinasabi, natututunan niya. Ako naman, maraming nasasabi siya, natututunan ko. Kaya mahalaga ang pakikipagkapwa-tao, ang pakikipag-usap. Ito, mga kapatid na Erning, maraming tao, hindi kilala pangalan ng Diyos. Tama. O kanino nila matututunan? O hindi sa ating kapwa nila tao. Kanino ba natin natutunan? O hindi ba Sa kay Yahushua rin? Sa kapwa-tao rin natin, natutunan natin, ibinabahagi natin sa kanila. Kaya, tatala sila eh. Yeah. Pag sinabing tumalas ka, lalo na pagdating sa pananampalataya, tumalas ka sa pananampalataya, abay yung salita ng Diyos na binigay sa iyo, hindi lang tabak na dalawang talim. Ang ibinigay sa iyo, yung tabak na mas matalas pa doon sa dalawang talim. Kanino mo makukuha yon? Sa kapwa mo. Napakahalaga niyan. Tama po yun. Ako, nagtatrabaho ako. Si kapatid na Jirel, walang amo. Pero ang iba, karamihan sa atin, na nagtatrabaho, may amo. Pagdating po sa amo, ano naman ang payo ni Haring Solomon na dapat makita sa atin? Ito, next slide. Sa 28, sa 27-18, ito nakasulat. Ayan. Basahin po natin sa 18-27. Ito ang sinasabi ng Biblia. Baka hindi ako nadidinig Nadidinig po kayo. Next slide po, kapatid na Henry. Sa 27-18, itong ating mababasa. Kaya may pagkakataong ganito po talaga mga kapatid at kaibigan, kapag ginagamit natin sa ating pag-aaral ay virtual, komunikasyon. May mga connection minsan na mahina. Ito, basahin po natin. Kapag inalagaan mo ang puno ng igos, makakakain ka ng bunga nito. Ganon din kapag amo mo'y yung pinagmamalasakitan, ikaw naman ay kanyang pararangalan. Sipin ninyo, ang mga pinagtutularan kanina, bakal. Ang makakapagpatala sa bakal, kapwa bakal, ibig sabihin, matututo ang tao sa kanyang kapwa-tao. Dito naman, ang sabi, kapag inalagaan mo ang puno ng igos, makakakain ka ng bunga nito. Sino ang tinutukoy nito? Ganon din, kapag ang amo mo iyong pinagmalasakitan, ikaw naman ay kanyang pararangalan. Kaya kung tayo may amo, ibig sabihin, pinaka-manager natin, pinaka-may-ari halimbawa, employer natin, kailangan ang ating trabaho ay tapat. Nagmamalasakit, nandoon yung concern natin. Ang production natin, kumbaga nasa production ka, maayos. Sapagkat yun ang ina-expect sa atin po Pagdating naman ng panahon, tayo naman po ang pararangalan ng ating amo. Ibig sabihin, kaya may promotion, kapatid na Jeriel, di ba? Dahil sa nakita yung increase, di ba? Increase ang ka. Natuwa sa iyo Ayan. Sabi nga inalagaan mo kasi yung kanyang itinatag na kumpanya. Naging katuwang ka ron. Meron pang ang ibang mga kumpanya merong magiging partner ka later on, di ba? Meron kang nagiging sharer ka doon. Totoo yan.
Yeah, dahil sa magandang pakikitungo sa amo natin. Hindi naman ang ibig sabihin ay para mo siyang dinidiyos. Hindi ho. In-expect sa atin yung ating tumbasan ng mabuting trabaho, yung pagkaka-employ sa atin ng employer natin. Yeah. Ang sabi nga parang inalagaan mo yung puno ng igos. Pagdating ng panahon, pakikinabang mo yung bunga. Ganun po Totoo yun, yun, mga kapatid. kapatid na Erling. At Kasi ito pa po, siyempre, ang mga karunungan. pumapasok ka ng maaga. Di ba? Tama. On time ka palagi, hindi ka tardy. O, kapag kailangan ka, sapagkat merong sinasabing, pwede ka bang mag-time and a half, mag-overtime? Aba, pwede ka. Di ba? So, kapag kailangan, nandun ka. So, yun ang pag-aalaga sa puno ng igos. Ibig sabihin, inaalagaan mo yung anabuhay mo. Kung saan ka nag-aanap buhay, alagaan mo yun. Merong may-ari nun eh. Di ba? Yung may-ari nung halaman na yun, nakita niyang inaalagaan mo yung halaman o yung puno ng igos, bakit hindi kanya pararangalan? O, di ba ba? Kaya, itong mga kawikaan na ito, na ating binabasa, pag in-apply natin sa ating buhay, malaki po ba maitutulong? Opo, malaki maitutulong niya. Tama po yun. Ito pa ang mga kawikaan ni Haring Solomon, 19:23. Ganito po ang ating mababasa. Next slide po. Kung paanong ang mukha ng tao. Ayan, ito sa 20 sa aklat ng 19:23. Kung paanong ang mukha ng tao ay naaaninaw sa tubig, ang pagkatao naman ay makikita sa iyong puso. Ang kapahamakan at kamatayan ay walang kasiyahan, gayon din ang hangarin ng tao. Pilak at ginto sa apoy sinusubok. Ang tao naman ay nasusubok sa pamamagitan ng papuring kanyang natatanggap. Nako. Yan ang delikado dyan. Tagtarin parusa ang taong hangal, ang kumbaga, tadtarin mo man ng parusa ang taong hangal, ang kahangalan niya ay hindi mo rin maiaalis sa kanya. Mga hayop mo ay iyong alagaan at bantayang mabuti ang iyong kawan. Dito po sa kawikaan na ito, una, yung paano ang mukha ng tao ay naaaninaw sa tubig. Ang pagkatao na may makikita sa iyong puso. Totoo po yun eh. Pag malinaw ang tubig, tumunghay ka, makikita mo mukha mo ron. Di ba? Pero, mga kapatid, paano natin malalaman ang pagkatao ng isang tao? Sa kanyang puso. Sa paraan ng pagsasalita, paraan ng paggawa, paraan ng pakikitungo sa kapwa. Kaya hindi mo pwedeng sabihin ang taong yan ay masama. Hindi mo pwedeng hatulan ng tao eh. Mayroon kasing harsh kung magsalita, kapatid na Jerel. Masakit sa pandinig, pero may maganda siyang puso. Di ba? Katulad ng Panginoong Yahushua. Di ba? Noong ang templo ay ginawang palengke ng mga tao nung panahon niya. Aba, nagalit ang Kristo. Bakit niyo ginagawa ang wikang bahay na parang sinasalaula niyo ang bahay ng Panginoon? Ibig lamang sabihin, masakit pakinggan yun, pero ang nilalaman nun ay may aral, kapatid na Jeriel, na respeto ang dapat makita sa dako na walang kasiyahan, gayon din ang hangarin ng tao. May mga tao kasi, kapatid na Jeriel, na kahit na sila ay bumatay, kahit na ipahamak nila ang kapwa, baliwala sa kanila yun eh. Bakit? Meron silang hangarin eh. Di ba? Kaya ang kapahamak at kamatayan, walang kasiyahan yun. Gayon din ang hangarin ng tao. Kaya pag ang hangarin ng tao ay masama, ay sukdo lang gumawa siya ng masama. Pilak at ginto ay sa apoy sinusubok. Totoo po yun. Ang tao na may nasusubok sa pamamagitan ng papuring kanyang natatanggap. Naku po, naulit na naman yung papuri. Oo. Yeah. Kung talagang tayo ay natuto sa Biblia, pinupuri ka ng kapwa mo, dapat ay pigilan mo. Huwag yung tuwang-tuwa naman, sayang-saya ka naman. Ang sabi ng Kristo, hindi ako tumatanggap ng papuri mula sa tao. Hindi ba? Ibig sabihin ng Kristo na yun, perfecto yun, banal po. Ayaw tumanggap ng papuri sa kapwa, tayo pa kaya? Kaya pag may pumuri sa atin, sabi na, kapatid, brother, pasensya na po, hindi po ako deserving na papurihan ninyo. O di At ba?
Tsaka lagi Ganun nating sana. alalahanin at lagi naming sinasabi sa mga tagapakinig, hindi kami ang mahalaga dito. No? We don't matter. Sabi nga, matter kami. We are matters, but we don't matter. Ayun, siguro naintindihan tayo ron. Ano? Ang ibig sabihin, hindi Totoo kami yun. mahalaga. Naunawaan Mahalaga siguro dito, nila. yung nababasa nyo. Ang mahalaga po dito sa ginagawa natin, hindi yung dalawang naririnig nyo, kundi yung nababasa nyo. Yan. Sapagkat yung nababasa nyo dyan, sa inyong mga screen, yan po ang mga salita ng Diyos. Yan ang napakahalaga. O? Kaya, sabi nga diyan nyo ibatay, aninawin ninyo ang inyong sarili sa mga aral na yan. Yan. Yung pilak niya, ginto, sa apoy sinusubok yan. Pagka yung pinadaan mo yung pilak sa apoy, kapatid na Erning, mawawala yung mga dumi niyan, Yeah. mga tuliling, sabi nga, Dross. mawawala yan. Ang matitira niyan yung pure gold or pure Your silver. gold. Yeah. Oo. Pero yung namang papuri, hindi ho nakalilinis yun. Actually, yun yung dumi Sabi nga alam nyo, meron nga tayong kasabihan no, na minsan natin inilagay dyan sa ating Facebook Sabi nga, hindi ka naman anya marirefine dahil sa success Marirefine ka dahil sa failure. Tama. Mas Tama maganda yun di ba? Failure, mabibigyan ka ng magandang magandang kaugalian. Pero yung success minsan, ayun nga success, puro papuri. Nako, magyayabang ka malilimutan mo na ang Diyos Hindi po ba? Yun. Yeah. Ito po yun. Yeah. At saka ito pa kapag nandiyan sa 22, tatarin mo man ang parusa ang taong hangal, ang kahangalan niya, hindi mo pa rin maiaalis sa kanya. Kaya kita nyo, kapatid na yung death sentence. May death sentence sa ibang mga bansa di ba? Nawala ba yung kanilang mga kriminal? Hindi. Kahit may death sentence, meron pa rin lilitaw na mga hangal mga masasamang tao At tarin mo man yan, hindi na mababago yung mga taong hangal. Sabi dyan, alam nyo, pagdating sa taong hangal, ang kahangalan niya, hindi mo pa rin maiaalis sa kanya. Hindi maiaalis. Hindi ba parang katumbas yan ng panatisismo pagdating sa relihiyon, kapatid na Joel? Ano mang pahayag at paliwanag ng Biblia, hindi na mababago. Panatiko na Ito, mabigat sana. Yung relihiyong pinanggalingan natin, nung mamatay ang sugo na pinakampalatayanan natin, namatay na rin daw ang Biblia. Wala nang ibang pwedeng ipaliwanag dyan. Wala ka dapat matutunan dyan. Kung ano lang ang itinuruan niya ng sugo. Yan ang kahangalan. Sabi nga at tarin mo man ng pinong-pino yung mga ganyang ministro o mga tao, hindi mo maaalis ang kahangalan niyang mga yan. Hindi ba merong ganyan? Sinabi natin sa mga pangyayari, ito sinasabi ng Biblia. Hindi naman tinuro yan Ayaw mapuklat, kapatid na Erning. Kaya tama yung kasabihan ni Haring Solomon Aplikable yan maging sa panahon po natin. Ngayon, ito pa ang pahayag ni Haring Solomon. 24-27, ito pa ang karunungan ng Kapitulo 27 ng Kawikaan. Ganito po nakasulat. Next slide. Sapagkat ang kayamanan at kapangyarihan ay hindi mamamalagi magpakailanman. Putulin ang mga damo at habang hinihintay ang muling pagtubo nito, putulin din ang mga damo sa kabundukan upang may pagkain ang iyong kawan. Mula sa balahibo ng mga tupa ay makakagawa ka ng kasuotan at may pagbibili mo ang iba mong mga kambing upang may pambili ka ng kabukiran. Mula sa mga kambing, makakakuha ka ng maraming gatas na sapat sa pangangailangan ng iyong pamilya at mga babaeng utusan. Ano po ang ating mapupulot sa kawikaan na ito? Ang sabi po, kayaman at kapangyarihan, hindi mamamalagi magpakailanman. Alam nyo, ang reliyon, ginagawang negosyo ng ibang mga tao po yan. Dati talagang kanilang tinutulig pa, saan kumuha ang wika ng kapangyarihan at bakit yumaman itong ganitong reliyon? Dahil ang wika sa negosyo. Di ho ba? Alam natin yan, kapatid na Erning. Ang binabanggit pa nga dyan, yung nandito sa Utah. Ang dami daw sa negosyo. Meron pa silang ganito, meron silang insurance, meron silang ganito, at kung ano-anong negosyo.
yung pumupulang yun, na dating doon tayo kabilang, o kayo, dami nyo na rin negosyo Nagninegosyo na rin kayo eh. O, di ba? O, pareho na lang kayo. O, ayan. Yan, kapatid na Erning, ang nangyayari ngayon. Oo, ayan sabi, wag naman, bakit? Ang kayaman at kapangyarihan hindi mamamalagi magpakailanman. Pero ang mamamalagi ho, yung kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa, lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ito man, putulin mo man ang damo habang hinihintay ang muling pagtubo nito, putulin mo din ang damo sa kabundukan upang may pagkain ng iyong kawan. Ibig sabihin, tayo Kasi tumarabaho. Ang pagputol nagninegosyo. ng damo ay mahalaga po yan. Kaya mga kapatid, dito sa mga kawikaan na ito ay marami tayong mapupulot na mga aral na talagang napakahalaga sa panahon natin. Kapag ito'y ating sinunod, kapag ito'y ating pong isinakatuparan sa buhay po natin, tiyak na tayo po'y mapupuno ng kaalaman. Hindi ho tayo maliligaw. Hindi ho tayo, hihiwalay doon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Napakahalaga po nito mga kawikaan na ito kung atin po naihambing ang kasabihan nitong si Solomon sa ating kasalukuyang tinatahak na panahon. Ngayon ito kapatid na Jeriel, mayroong dalawang salita, no? Puntahan natin itong tanong ng iba. Mayroon ba ang wikang pagkakaiba yung envy at saka jealousy? Mabuti basahin natin sa isang ating ni-research, kapatid na Henry, ating pong alamin. Pakibasa po natin ito, kapatid na Jeriel, sa difference between Nakasulat kasi sa itim na nakakulay itim. envy. Mahirap basahin. Sandali. Ayan. People often use the words envy and jealousy. Ayan ang difference yan. Interchangeably, but they aren't synonymous. Both words describe a negative feeling of wanting something someone else has. Whether you're experiencing envy versus jealousy is often determined by underlying through processes and the intensity of the feeling. Ayan. Yung pagkakaiba niya ng jealousy tsaka envy. Magkaiba. Sabi niya, interchangeably, but they aren't synonymous. Hindi magkapareho. Pwede mong gamitin both sides, both Hindi ways. Pero hindi synonymous. Both words describe a negative feeling of wanting something someone else has. Ayun, parang yun ang both words, parang yun ang dinidescribe. Whether you're experiencing envy versus jealousy is often determined, nadidetermine daw yun, by underlying thought, processes, and the intensity of the feeling. Depende dun sa feeling ng tao eh. Yung yung pag-iisip niya, yung ano nasa isip niya. 'Yun ang sinasabi. Yung envy na inggit, yung jealous iba naman. 'Di ba? Selos. Kasi sabi ito pa, may kadugtong pa. Basahin ka na. Meron pang kadugtong. Sige, basahin natin yung kadugtong. Dalawang slides. It's important to recognize the difference between these feelings so you can better manage them. Kailangan maintindihan natin yung jealousy at envy. Doing so can help you build healthier relationships. Ayun, makakagawa ka ng healthier relationships. Manage your emotions. Ayan, sabi nga, mamamanage mo yung emotion mo, yung damdamin. And create a more positive workplace environment. Ayun. Ayan ang sinasabi dyan, difference between jealousy. Meron pa. Tuloy pa natin. Next slide. The main difference between envy versus jealousy is the cause of the feeling. Yung nag-trigger doon sa damdamin mo. Jealousy stems from a feeling of threat. Ayan. While envy results from a longing for someone else's qualities or things. Ayun. Yung katangian mo, gusto ko kapag na-earning. Ayun, yun pala yung envy. Nainggit ako sa'yo, Erning, kaya nag-ahit na rin ako. Hindi ganun. Talagang inalisan tayo ng buhok para tayo. While envy results from a longing for someone else's qualities or things. If you're jealous, you have a fear of loss around something you already have. If you're envious, you desire to gain something you don't have. Ayun pala kaibahan nun.
yung Yung nagseselos, kaibahan mo. baka mawala yung mahal mo sa iyo, di Yeah, ba? yung mayroon Yung ka. meron ka na, baka mawala. O if you are Hmm, envious, you desire to gain something na wala ka. Ayun. nawala ka. Alam niyo, kapatid Ernie, dagdagan natin yan, ano? Ang Diyos, sabi niya, I am a jealous God. Di ba? No, yeah. Pero hindi niya sinabi nga, inggitero ko. Hindi. Iba yung inggitero. hindi naiinggit ang Diyos sa'yo. Sapagkat lahat ng nasa iyo, kanya rin eh. Di ba? Yeah, Oh, pero yung nasa kanya, pwedeng mawala, kasama ka exactly. na. Lalo na kapag ka ikaw ay umiibig o binopokus mo ang ibang bahagi ng pag-iisip mo doon sa pinunong sinusundan mo o sa mga rebulto, mawawala ka sa kamay ng Diyos eh. So ang Diyos nagseselos. Di ba? I'm a jealous God, sabi ng Diyos. Jealous God. Nakita natin. Pero hindi niya sinabing, ako, naiinggit ako sa iyo eh. Mali yun eh. Hindi natin pwedeng gamitin sa Diyos yun. So, yung inggit, ano po, ang sinasabi diyan, gusto mong makuha yung wala sa iyo. Yung katangian ng ibang tao, Tama. gusto mong makuha. Yung mga kayamanan ng ibang tao, gusto mong magkaroon ka nun, makuha mo rin. Eh yung jealous, yung nasa iyo, baka mawala. Ayun. Yun ang Yun. pagkakaiba. Pero itong dalawang ito ay pwedeng magkaroon ito ng isang positibong impact sa tao eh. Depende ho sa paraan ng ating pag-iisip. Di ho ba? Paano ho natin, kasi pag sinabing inggit at envy, parang ano po yan eh, liability, di ho ba? Hindi asset yan, kumbaga. Pero atin pong maida-divert sa isang positibong pananaw ang envy at saka jealousy. Halimbawa, normal kasi sa atin, may nakita tayong kaibigan natin, kaklase, nagkakotse, tayo wala. So, paano natin madadivert po yan sa positive? Magsisikap ako ngayon sa pagtatrabaho. Mag-iipon ako ngayon para makabili din ako ng kotse. Ibig sabihin, naging positibo ang dating sa atin. Nai-inspire tayo doon sa ating kaklase, nakaklase mo, magkasabay kayo, gumraduate kayo pareho, siya nagkaroon ng kotse, ikay wala pa. So para kang na-inspire. Kailangan gawin ko rin yung ginawa niya. Nag-ipon siya, nagtiyaga siya, nagkaroon siya. Kaya, ibig lang sabihin kapatid na Jeriel, envy, inggit, ang Diyos nagsalita, He is a jealous, I am a jealous God. Bakit? Sapagkat tinutukoy niya yung iba eh. Ang Medyo nagpuputol-putol Diyos-Diyusan kayo. eh. Hindi po kayo Di ho ba? Mga Diyos-Diyusan na yan. Hindi po kayo maintindihan. Dahil Oo, mahina. nagpuputol-putol po yung inyong linya. Ang ano lang diyan, ang sabi ng Diyos, di ba? I am a jealous God. Kasi mawawala ka sa Diyos eh. Kaya sabi niya, huwag kang sasamba sa larawan. Kasi ako Diyos na siloso. Tama. Kasi pag sumamba ka doon sa larawan, mawawala ka sa akin eh. Ayan. Yun ang sa Diyos. Di ba? Ngayon, kung ikaw man ay merong ganun, na damdamin, meron kang jealousy. Kapagkat may sabi nga, nagseselos ba tao, kapatid na Ernie? Oo. Di ba? Si selos. So, Normal yun. Normal. paano magiging positibo yung jealousy? O di, ang gawin mo, hindi ka naman Diyos eh, pero meron kang ganun damdamin, di ba? So, anong pinagseselos mo? Ayan. O di, pag pinagseselos mo na hindi ka masyado pinapansin ng tao o ano pa man ang baka yung nasa iyo, hindi ka pinapansin ng pamilya mo, paano mo gagawin? Di, mahalin mo sila. Hindi ba? Positive yun. Suklian mo ng Maraming mga positive na mga bagay na pwede, itong dalawa to, sabi nga, negative pareho yan, sa paningin ng tao. Jealousy and envy. Pero pwede maging positive. Depende nga sa nilalaman ng ating thought, yun ang sabi. Isip, damdamin. Kaya pag-aralan nating mabuti, ano ba ang thought mo? Ano ba nasa isip mo? Ayan. Meron akong inggit sa kanya eh. O ano gagawin mo kung naiinggit ka sa kanya? Gusto ko yung katangian niya, gayahin ko. Mali. Meron kang sarili mong katangian eh. I-improve mo yung katangian mo. Yung kung ano meron siya, magpakasik, katulad ng halimbawa nyo kanina,
magsikap ka, magkakaroon ka nung kung ano meron siya. Tama. Inspired ka na gumawa, di ba? Uy, siya kaya niya. Ako kaya rin. Kaya ko rin Kaya ko gawin. niya. Di ba? Ngayon, ano sabi ni Pablo tungkol sa pagkainggit? Ito, next slide. Final nating talata sa pag-aaral natin. Sa Galacia, ito kapatid na Jeriel. Ang mga taong sumusunod na sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan. Ayan na nga, nagkukulong na ngayon yung mga taong yan eh, di ba? Yan ang nangyayari ngayon. Pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, Ayun. pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginagawa ko noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kasama yung pagkainggit, kapatid na Jeriel eh. Tama. Ngayon, pagka binasa din naman ninyo sa English Standard Version, ang either way, envy o kaya ay jealousy, kailangan po i-manage po natin katulad ng binasa natin. Mahalagang malaman natin ang kahulugan nitong dalawang ito para ma-manage natin sa isang positive na way. Di po ba, kapatid na Jeriel? Tama. At itong pinag-aaralan natin, sabi nga, yung mga impormasyon. Pero ang implementasyon manggagaling sa atin mismo. Tayo mismo. Sa atin. Tayo magmamanage. We can control our emotions. Okay? But I cannot control the emotions of other. I can control myself, but I cannot control anybody. Hindi naman tayo ang Diyos eh. Di ba? Tayo, ang makokontrol natin, itong ating sarili. Kaya natin binabasa ang mga kawikaang ito, ang mga talatang ito, para magbigay sa atin ng, okay, ano ba gagawin ko? Ano ba pwede kong gawin kapag dumarating sa buhay ko ang ganitong mga emosyon? Ayun, pinuno tayo ng kaalaman, lalo na ni Solomon, di ba? Oh, marami siyang kaalaman sa kawikaan niya. Ibinahagi niya sa atin. Ito ngayon, si Apostol Pablo, meron siyang babala at meron din siyang ibinabahagi sa ating lahat. Ayan. Ang mga taong sumusunod niya sa sinanasan ng laman, makikilala sa gawa nila. So, I will know who you are through your works. Nakita nyo? Kung ano yung gawa mo, yung ka eh. Sabi nga, you are what you did. Sabi nga, kung sino ka, sa gawa mo makikita. Oh. 'Di ba? Hindi mo po pwedeng sabihin, ako anyay banal eh. Mag-aangking ka, ako'y banal, ako'y lingkod ng Diyos. Pero hindi mo naman ginagawa yung utos ng Diyos, lalo na yung unang utos na may kalakip na pangako, di ba? Wala ka naman, sasabihin mo, pag-ibig, mahal ko kayo. Eh kung hindi mo nga kayang mahalin yung malapit sa'yo, paano mo mamahalin yung hindi mo naman kaano-ano? O, kita niyo? Tama. Di ba? Hindi mo kaano-ano, hindi mamahalin mo. Eh yung ngang kasambahay mo na, lumaki kayong magkasama. Eh hindi mo makayang mahalin, hindi mo kayang maipagtanggol, hindi mo makayang bigyan ng kalayanan. Oh, eh sino sasabihan mo, sino lolokohin mo, mamahalin mo kami? Oh, yun lang yan eh. Kapatid na Erling. Kaya kung ano yung gawa, yung ka. Di ba? Oh, sabi nga eh, napupuot ka ba? Oh, yung ka. Makikita sa gawa mo yun eh. Away-away ba kayo? Oh, nakikita sa gawa mo yun eh. Gusto mo ba yung lahat ng kapangyarihan? Oh, nakikita sa iyo eh. Kaya sabi, sakim. Di ba? Gusto mo lahat sa iyo. Oh, pagkagalit. Oh, ayan. Pag nagalit ka, kakasuhan mo ng wala namang kaso. Pagkakawatak-watak. Pagkakahati-hati. Pagkainggit. Ayan na. Paglalasing. Alam mo, Kaya Erling, hindi lang ang paglalasing, uminom ka ng alak, ha? Tsaka nagdroga ka. Mm-hmm. Yeah. Nalasing ka sa kapangyarihan, brother, eh. Di ba? Meron ganun, eh. Nalalasing sa kapangyarihan. Oh. Sipin mo yan.
Kaya lahat nan sa pamamagitan ng ating binabasang mga talata ng Biblia, gaya po ng ating alam, yan ay mga kaalaman na dapat nating maibuhay. Yan ang guide natin eh. Yan ang pinaka-GPS po natin. Yung mga salita ng Diyos, mga karunungang ibinahagi sa atin sa kawikaan ni Haring Solomon, maging sa pahayag ng Kristo na ating Panginoon at Apostol Tama. Pablo. Umaasa po Tama. kami na itong ating pinag-aralan po ay nakatulong sa ating lahat sa lalo nating ikaunawa sa panahon na ating kinalalagyan ngayon. Makakatulong po ito. Tayo magpapasalamat, kapatid na Jeriel. Ama naming Yahuwah, salamat po ng marami sa iyo. Patuloy kang nahahabag sa amin. Lagi mo kaming pinaaalalahanan. Ang mga salita mo na nasulat sa Biblia, ang mga isinulat ng mga lingkod mo na iyo pong kinasihan, ay patuloy mong ipinaalam sa amin upang kami magkaroon ng kaisipan na maging matuwid ang aming mga gawain at wag mali ang aming gawin sa aming mga buhay. Ito po ay nagsisilbing inspirasyon sa amin upang mapabuti pa namin ang aming mga buhay at maging ang aming kabuhayan at maging higit sa lahat ang pakikipagkapwa-tao namin na isang mahalagang bagay sapagkat sa ganitong paraan, magbibigay ka pa rin ng kaalaman sa amin at sa kanila. Sumasampalataya kami, Ama, na dininig mo ang aming panalangin. Pinagpala mo ng programang ito sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang gabi po sa Okay. inyong lahat muli. Kapatid Erning, good night po. Good night po. Okay.